Alagad minsan'y may pangamba, ako'y hirap na darama. O Panginoong Yahushua, awa mo'ng tanging kailangan. Ilalabas muli aking kaluluwa. Puso ko'y sinabahan sa laman, ika'y sa
Aba, dakilang Yahuwah, mahabagin namin Diyos, makapangyarihan sa lahat, purihin ka at sambahin sa iyong kaitaasan. Muli maraming salamat po, o aming Aba, sapagkat narito ang iyong mga lingkod, natitipon, naiisa, bagaman hindi kami magkakasama. Aming Aba, muli kaming nag-aanyaya po sa iyo. Halika po sa pagtitipon namin, halika po sa gitna namin, sapagkat ikaw lamang naman po talaga ang inaasam namin sa ganitong mga pagsamba. Dahil kung wala ang iyong presensya, baliwala po ang lahat. Kaya naman naglalambing kami sa iyo, o aming Aba. Halika po, magpakaranas ka sa iyong mga alipin. Muli kaming naglapit sa iyo ng aming mga pangangailangan, ng aming mga suliranin. Aming Ama, humihiling kami sa mga pagkakataong ito. Maanong maghimala ka sa buhay ng iyong mga lingkod. Dumaranas ng mga pagsubok at kahirapan. Dumaranas ng mga suliranin bawat sambahayan. Kita-kita mo, Ama, ang aming mga pinagdaraanan. Hinihiling namin, iunat mong iyong pagpalang kamay. Ipagkaloob mo po mga kasagutan mo, ang pagpapalakas na kailangan po namin sa aming buhay. Nariyan din po mga lingkod mo, dumaranas ng mga karamdaman. Kilala mo kami at alam mo ang aming kakayanan. Kahit ibig ng aming espiritu, damdamin, na gumawa para sa iyo. Pero kapag nandyan ang malubhang karamdaman, Ama, minsan hindi namin kayang kumilos. Yan ang totoo. Kaya naman po, Aba, maghimala ka sa iyong mga alipin. Muli kaming palakasin, muli kaming pagalingin sa aming mga karamdaman, upang ang buhay at lakas na ito na aming taglay, lagi namin gagamitin sa mga pagpupuri at paglilingkod sa iyo. Panginoong Yahushua, dakila naming hari sa iyong pangalan, patuloy din kaming umaasa at magtitiwala, sapagkat nakapagpapagaling ka rin ng mga karamdaman, nakapagbibigay lunas ka sa aming mga suliranin. Bagaman nariyan ka sa langit, kami naririto sa lupa. Walang imposible sa iyo at sa Ama. Kaya naman po, Panginoon, iunat mo rin ang iyong mapagpalang kamay sa bawat hinirang mong natitipon ngayon. Iparanas ang pagpapalakas, ang matibay na pag-asa. Magpatuloy kami hanggang sa wakas. Ama, muli hiling-hiling namin, basbasan kami, basbasan ang mga isinimpang handog ng iyong mga lingkod, basbasan ang bawat pinagkakakitaan, dumaloy ang mga pagpapalang kailangan namin, makapagpatuloy kami sa gawang paglilingkod. Hinihiling po namin ang lahat ng ito sa tanging pangalan lamang ng Panginoong Yahushua. Amen. Welcome po mga mahal na kapatid. Binabati namin kayo ng isang maligayang araw ng Sabat.
Nawa po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Gaya po ng ating napag-aralan sa mga nakaraang pagsamba natin, mga kapatid, nalaman natin na ang buhay nga po ng tao ay puno ng mga di inaasahang mga bagay o pangyayari na ito naman po talaga ay nagdudulot ng iba yung kapighatian at kabiguan po sa buhay. At dahil na rin nga po yan, minsan hindi natin lubos maunawaan kung bakit ba nangyayari ang mga bagay na ito sa ating buhay. Ang tanging ating kailangang gawin lamang ay itiwala ang lahat sa Panginoong Yahuwah. At isa sa mga di inaasahang pangyayari na nangyayari sa buhay ng tao ay yung pong magkaroon tayo ng karamdaman. Opo, minsan, natural na nagkakaroon tayo ng mga sakit paminsan-minsan. Subalit, mga kapatid, ibang usapan na po kapag isang malubhang karamdaman yung dumapo sa atin. At nalalaman natin, kahit sa mga panahon natin ngayon, bagaman lumalawak na po yung kaalaman ng tao para tumuklas sa kagamutan, sa mga karamdaman ngayon, eh alam natin na meron pa ring sakit. Hanggang sa ngayon po ay wala pa ring lunas. At yan po ay ganun din ang sitwasyon noon ng unang lingkod ng ating Panginoong Diyos. May mga karamdaman din po sila noon na talagang wala rin pong lunas. At isa na nga po riyan, yung sakit na ketong. Napakarami po, mga kapatid, ang nagkasakit noon ng ketong. Iba't ibang katayuan, mga taong iba't ibang katayuan sa lipunan. Karamihan nga mga mahihirap. Meron din mga marangya. Isa na po riyan itong si Naaman, mga kapatid. At kaya sa pagsambang ito, aalamin natin ang mga katangian ni Naaman. Kung bakit ba tila naiiba siya sa mga nagkaroon ng ketong noon. At bakit siya gumaling sa sakit niya pong ketong. Ang unang tanong natin, sino po ba itong si Naaman, mga kapatid? Yan ang ating sasagutin. Basahin natin ang nakasulat sa Ikalawang Hari sa 5 talata ay 1. Sa Syria ay may isang pinuno ng hukbo na nagngangalang Naaman. Mataas ang pagtingin sa kanya ng hari sapagkat sa pamamagitan niya ay pinapagtatagumpay ni Yahuwah ang Syria sa mga labanan. Si Naaman ay isang magiting na mandirigma, ngunit siya ay may sakit na ketong. Sino po itong si Naaman, mga kapatid? Ang sabi, siya po ay isang pinuno ng hukbo sa Syria. Kapag sinabing Syria, alam natin yan, mga kapatid, kaaway po yan ng Israel. Kaya tatandaan natin yan sa isang katangian itong si Naaman. At ano pa? Ang ibig sabihin, kapag taga-Syria, alam natin mga pagano po yan. Sumasamba sa mga Diyos-Diyusan. Isa pa rin yan sa katangian. Ano pa? Ang kakikilanlan dito kina Naaman. Ang sabi, mataas yung pagtingin po sa kanya ng hari sapagkat pinapagtatagumpay sila ni Yahuwah. Kaya makikita natin talaga na isang magiting na pinuno itong si Naaman. Pero nagkaroon po siya ng malaking problema. Dahil nagkaroon nga po siya ng sakit na ketong. Maaring sabihin po ng iba o ng mga hindi nakakaalam dito sa sakit na ketong, maaring sapagkat sa panahon naman po natin ngayon, wala na po yata halos na wala na kaso nitong ketong. Kaya hindi nila lubos na naunawaan. Pero, gaya po natin sinabi kanina, iba po sa panahon noon. Una, wala nga po silang lunas. Pangalawa, kapag nagkaroon ka po ng ketong noon, pinahihirapan po nito. Unti-unti yung ating katawan hanggang sa ito ay kamatay na ng tao. At okay, para mas maliwanagan pa po tayo dito sa ketong at kung ano po ba talaga ang ginagawa nito sa ating katawan, kung paano tayo nagkakaroon nito. Una po, syempre, kapag tayo ay nahawa doon sa taong may ketong, pag nagkaroon ng close contact, matagal na exposure doon sa taong may ketong. Kaya nga po sa panahon noon, talagang inihihiwala yung may mga ketong. Hindi po sila pwedeng makihalubilo sa ibang tao, hindi sila pwedeng makilahok sa mga pagtitipon, at talagang halos ituring po sila na salot po ng lipunan. Isipin nyo yun, mga kapatid. Tapos, kapag nagkaroon na po tayo ng ketong, mag-uumpisa po yun na parang mapupulang pantal sa katawan, sa balat natin. Tapos kalaunan, magiging maputi na parang makaliskis. Mula ulo hanggang paa po yun.
At ito pong ketong na ito, ang tina-target po nito yung mga nerves sa katawan. Kaya yung mga nerves na nagsusupply sa mga organs, sa mga parte ng katawan, ay naapektuhan yung pag-supply yung pag-function. Kaya yung mga kuko, yung buhok nanlalagas. Yung mga kamay at binti, yung mga kalamnan, nabubulok hanggang sa nanlalagas din po yun. Kaya mga kapatid, kitang-kita natin yung kalunos-lunos na kalagayan po talaga ng isang taong may ketong. Isipin nyo, hindi lamang physical sila naghihirap. Maging yung isip at damdamin po nila naghihirap din. Dahil nga po sa pagtuturing sa kanila ng lipunan. Yang ketong na yan, wala pong pinipiling tao yan, mga kapatid. Kaya nga kahit isang magiting, makapangyarihan na pinuno itong si Naaman, naging mahina pa rin po siya nung nagkaroon po na siya ng sakit na ketong. Pero ganun pa man, mga kapatid, may mabuting balita po siyang narinig. Ano po yun? Ituloy lang po natin ang pagbasa sa 2 at 3. Minsan, ang mga taga-Syria ay nakabihag ng isang dalagitang Israelita. Naging katulong ang dalagang ito ng asawa ni Naaman. Sinabi nito sa kanyang Panginoon, kung ang asawa ninyo ay lalapit sa propeta na nasa Samaria, tiyak na pagagalingin siya noon. Ano po, yung magandang balita na narinig po ni Naaman. Nalaman po niya na meron daw pong isang propeta na taga Samaria na nagpapagaling po ng karamdaman. Paano po niya nalaman yung balitang yon? Yun po ay nanggaling dun sa isang dalagitang Israelita na nabihag po nila. Dahil nga po may away sa pagitan ng Syria at Israel noon, di po ba? Kahit hanggang sa mga panahon ngayon, nabihag po nila itong dalagitang Israelita. Pero sa kabila po ng pagiging bihag nitong dalagitang Israelita, ano pa rin po niya ipinakita yung pananampalataya. Ang sabi, kung yung asawa nyo ay pupunta doon sa propeta, tiyak pagagalingin siya noon. Kaya kitang-kita natin dito mga kapatid, yung pagmamalasakit ng dalagitang Israelita kay Naaman na nagpapakita lamang po talaga na isang marangal at isang kinikilalang tao itong si Naaman. Ngayon, ano po ang ginawa ni Naaman nung marinig niya yung balitang yon mula po sa dalagitang Israelita? Ituloy pa natin sa 4 hanggang 6. Nang marinig ito ni Naaman, pumunta siya sa hari at ibinalita ang sinabi ng dalagitang Israelita. Sinabi naman ng hari, sige, pumunta ka at magpapadala ako sa iyo ng sulat para sa hari ng Israel. Pumunta nga si Naaman na may dalang 350 kilong pilak, 6,000 pirasong ginto at 10 magagarang kasuotan. Dala rin niya ang sulat para sa hari ng Israel. Ganito ang sabi sa sulat, mahal na hari, ang may dala nito ay si Naaman na aking lingkod, nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang ketong. So, ang nangyari po ngayon, dito sa ating binasa, nung narinig nga po ni Naaman yung balita mula sa dalagitang Israelita, kinausap niya ngayon yung hari nila, hari ng Syria, na si Haring Ben-Hadad noon. Ngayon, ang ginawa po ng hari ng Syria, gumawa po siya ng sulat para sa hari ng Israel, na si Haring Jehoram po noon. At nagpadala rin siya ng mga regalo. Ano daw po ang nasusulat o sinasabi doon sa sulat? Ang sabi, mahal na hari, ang may dala ng sulat na ito ay si Naaman. Nais ko sanang pagalingin mo siya sa kanyang karamdaman. Anong nabasa ko ito, nung hari ng Israel, ano po kaya naging reaksyon niya? Nagalit po siya, mga kapatid. Ang totoo nga, pinulit pa niya yung sulat po eh. Sapagkat, ang sabi niya, Diyos ba ako na bumubuhay o pumapatay ng tao? Nagtataka po siya. Bakit sa kanya pinadala itong si Naaman? Hindi naman siya, yun nga, hindi siya Diyos na nagpapagaling o bumubuhay ng tao. At ito pong pangyayari ito, ngayon, nalaman po ito ng propeta ng Israel. Kaya ipinag-utos niya na papuntahin si Naaman sa kanya para malaman niyang may propeta sa Israel. At dahil po sa pananampalataya ni Naaman, tumungo na nga siya para puntahan ang propeta po ng Israel.
Pero sa pagkakataon pong ito, dahil nga po sa taglay na kapangyarihan, kayamanan, itong si Naaman, ay taglay pa rin po niya yung mataas na pagtingin sa kanyang sarili. Kaya ano po ngayon o sino po ba itong propeta na binabanggit po ng dalagitang Israelita? Pakinggan naman po natin ang nakasulat po dito sa 9 hanggang 10, mga kapatid. Nalaman ito ni Naaman, kaya sumakay siya sa kanyang karwahe at pumunta sa bahay ni Eliseo kasama ang marami niyang kawal na nakasakay sa kabayo at mga karwahe. Ipinasabi sa kanya ni Eliseo, pumunta ka sa ilog Jordan, lumubog ka ng 7 beses at magbabalik sa dati ang iyong katawan. Gagaling ang iyong ketong. Sino po yung propeta na binabanggit po ng dalagitang Israelita? Siya po si Propeta Eliseo. Sino po ba to si Propeta Eliseo? Sino po ba yung sinusundan nito noon? Hindi po ba si Propeta Elias? Si Propeta Elias po yung pinaka-mentor nitong si Eliseo. Siya po yung sumunod sa yapak ni Propeta Elias. Kaya nga po, bago pa lamang kunin noon ng langit si Elias, ay talagang inihanda na po niya si Propeta Eliseo bilang susunod po na propeta ng Israel. Ano po ang ginawa ngayon ni Naaman at ng kanyang kawan? Ang sabi, pumunta po siya doon sa bahay ni Eliseo. Ano po ang nangyari? Pagkarating po nila sa bahay ni Eliseo, ay hindi po lumabas ng bahay si Eliseo. Ang ginawa, pinaghintay sila doon sa labas po ng pintuan ng bahay. Paano po ipinaabot ni Eliseo yung mensahe niya para kay Naaman? Nagsugo po siya ng mensahero para ipaabot yung mensahe. Kaya maaaring magtaka ang iba sa atin, bakit kaya gano'n na naging trato ni Eliseo kay Naaman? Isipin nyo, naglaan panahon si Naaman para puntahan siya. At isipin nyo, mataas nga po yung pagtingin ni Naaman sa kanyang sarili. Tapos hindi siya sinipot ni Eliseo. Hindi malamang po talaga ay nainsulto itong si Naaman. Ano po ba o ano daw po ba yung mensahe na ibinigay ni Eliseo? Ang sabi po, pumunta ka sa ilog Jordan at lumubog ka ng 7 beses. Kaya ano po mga kapatid, yung mapapansin natin doon sa mensahe po ni Eliseo, na syempre yun po ay mensahe din buhat sa ating Panginoong Yahuwah. Na ito po mga kapatid, ang Panginoong Yahuwah ay kumikilos po sa iba't iba at mga natatanging kaparaanan. Kaya yung pong mensahe na ibinigay po kay Naaman, yung po ay specific lamang sa kanya o para lamang talaga sa kanya. So ibig sabihin po, hindi lahat ng may ketong na gustong lumubog sa ilog Jordan noon ay gagaling din sa kanilang karamdaman. Hindi po. Ano lamang po ang pinatutunayan niyan o pinatutunayan sa katangian ng Panginoong Yahuwah, na ang Panginoong Yahuwah po ay kumikilos sa ating buhay sa personal na level. Dahil yan naman po talaga ang katangian ng ating Panginoong Diyos. Simula't simula pa, ang nais niya ay magkaroon po tayo ng personal na relasyon po sa Kanya. Yan tanong natin ngayon. Bakit po kaya ibinigay ng Panginoong Yahuwah ang ganitong specific na instructions kay Naaman? Pakinggan natin ang nakasulat sa 11 hanggang 12. Nang marinig ito, galit na umalis si Naaman. Sinabi niya, akala ko pa na may sasalubungin niya ako. Tatayo sa harap ko, tatawagan ang Diyos niyang si Yahuwah at ikukumpas ang kanyang mga kamay sa tapat ng aking ketong at ako'y pagagalingin. At bakit hindi na lang sa mga ilog ng Damasco tulad ng Abana at ng Farfar na mas malinis kaysa alinmang ilog sa Israel? Hindi ba pwedeng doon na lang ako maligo para gumaling? Mga kapatid, kitang-kita natin. Talagang nainsulto nga po itong si Naaman. Ang dami niya pong reklamo, di ba? Ano lamang po ang ipinapakita niyan mga kapatid? Nahayag po yung pagiging mapagmataas o nahayag yung pride ni Naaman. Na ito nga po ang siyang layunin ng Panginoong Yahuwah
Kaya ibinigay niya yung specific instructions na yon para po kay Naaman, para po mahayag yung kanyang pride. Minsan po mga kapatid, bago tayo mapagaling sa panlabas natin, minsan kinakailangan munang malinis yung panloob po natin. Paano po ba nahayag yung pride po ni Naaman? Ang sabi, galit siyang umalis nung marinig po niya yung mensahe. Ano po yung ikinagalit? Itong si Naaman. Una nga po, ah, inaasahan nga po niya na sasalubungin siya ni Eliseo pagpunta niya sa bahay. At ninanais niya sana ikukumpas yung kamay niya sa ibabaw ng kanyang ketong at siya ay pagagalingin. Pero hindi yun ang nangyari. Pangalawa, ang sabi niya, kung sa ilog at ilog din lang naman, bakit hindi na lang sa ilog ng Damasco? Ako pinalubog na di hamak namang mas malinis kaysa mga ilog ng Jordan. Kaya ano po yung mapapansin natin, mga kapatid? Sa naging reaksyon nito, si Naaman. Dahil nga po, sa pride itong si Naaman, ay ine-expect po niya na medyo mahirap yung instructions na ibibigay po sa kanya. Dahil itong instructions na binigay sa kanya para sa kanya ay napakasimple na hindi angkop sa isang kagaya niya. Isipin niyo yun. Gusto niya medyo challenging. Kaya mga kapatid, makikita po natin dito na ang Panginoong Yahuwah po ay kumikilos sa atin para mahayag yung ating pride. Kaya kapag nahayag na po yung pride natin, sikapin po nating maalis yan sa ating buhay. Dahil tiyak po mga kapatid, makakahadlang yan sa pagpapagaling ng ating karamdaman. Ano po ba yung mga sintomas po ng pride na dapat nating malaman? Kailangan mabatid natin, maging alisto tayo sa buhay natin. Pag nakikita na natin nangyayari sa atin, ano po yung una? Pagiging arrogante. Dito, pinakita ni Naaman, naging arrogante siya. Nagalit siya. Yung galit na ito, alam natin, hindi ito yung karapat-dapat na galit. At kapag galit ang tao, minsan, ano po, yung mga binibigkas o sinasabing salita, hindi na po iniisip kung ano na lamang yung sasabihin sa ibang tao. Kapag na-insulto, nagalit siya, insulto rin ang kanyang isasagot. Hindi po dapat ganun, mga kapatid. Tandaan natin, yung ketong, physical na katawan lamang ang pinahihirapan. Pero yung pride, mga kapatid, yung pride, yung karakter natin, at yung relasyon natin sa tao at sa Panginoong Yahuwah ay nasisira. Kaya sikapin natin, mga kapatid, na mawala ang pride sa ating pong buhay. At tiyakin din po natin na buong pagtitiwala natin ay sa Panginoong Yahuwah lamang. Opo, gumagamit siya ng mga kasangkapan para mapagaling tayo sa ating mga karamdaman. Kaya nga kanina, nung ating binabasa, yung si Eliseo hindi nagpakita kay Naaman. Alam niyo po ba kung bakit? Sapagkat nais niyang itatak sa isipan ni Naaman na dapat sa Panginoong Yahuwah lamang tayo magtiwalang lubos. Ipagpapatuloy po ang ating pag-aaral. Shabbat Shalom mga mahal na kapatid. Sana po nasa anumang panig kayo ng mundo ay nadadama natin ang pagmamalasakit, ang pagsama ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua Hamasiyak sa ating pag-aaral ngayong gabing ito dito sa isang dako, maaring umaga sa inyo. Kaya pagpapatuloy po natin. Kaya alam natin na si Naaman ay galit na umalis. Nagingit-ngit siguro sa galit. Bakit hindi man lang ako hinarap ni Propeta Eliseo? Kundi inutusan lang niya yung katulong niya upang sabihin sa akin kung anong dapat kong gawin, na yun ay maglublob lamang sa ilog ng Jordan ng makapitong beses. Samantalang ang daming maganda at malilinis na ilog sa Syria, bakit hindi pa doon niya ako inutusan? Kaya, ano po kaya ang nangyari? Ano po ang nangyari kay Naaman? Ito po, ano ang payo
ng mga lingkod ni Naaman sa kanya nang galit siyang umalis sa bahay ni Eliseo. Ito po ang sagot sa ikalawang hari pa rin, 5:13. Ngunit lumapit sa kanya ang kanyang mga lingkod at sinabi, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang ipinagagawa sa inyo ng propeta, di ba't gagawin ninyo yon? Gaano pa iyang pinaghuhugas lang kayo para luminis? Kaya ano po ang payo ng mga lingkod ni Naaman sa kanya? Ang sabi sa kanya, Ginoo, kung mas mahirap pa riyan ang pinagagawa sa inyo, hindi ba't gagawin ninyo? Sapagkat alam ng mga kasama ni Naaman na mas mahirap ang inaasahan ay paggagawa sa kanya ni Eliseo sapagkat yung pong sakit na ketok ay napakalubha. Totoong maselan. Kaya pinaglulublob lang sa ilog ng Jordan. Baka luminis kaya ang katawan ko, maglulublob lang ako doon. Kaya yun po, ang sinabi sa kanya, subukan mo. Nandito na rin lang tayo. Ang ilog Jordan nandyan lang. Kaya, subukan ninyo. Kaya, pinayo nila sundin ni Naaman na sundin ang tagbilin ng propeta Eliseo kahit na ito'y napakadali at simpleng-simple na hindi niya inaasahan. Kung minsan po, kung tayo'y pinapayuhan, halimbawa, na manalangin upang gumaling ang ating karamdaman, kung minsan nagdududa tayo sapagkat parang napakadaling gawin. Ano po ang dapat nating matandaan kung tayo'y nahaharap sa malubhang karamdaman o sa malaking kahirapan sa ating buhay, na tayo po ay huwag umasa sa ating sarili. Kanino po tayo aasa? Umasa po tayo sa ating Yahuwah Abba na siyang tutulong at magpapagaling sa atin. Paano po tayo makakaasa sa ating Yahuwah Abba? Magtiwala tayo sa kanyang mga salita at kanyang mga pangako. Ano po ang kinailangan gawin ni Naaman upang siya ay gumaling? Kinailangan pong maging mapagpakumbaba siya. Kaya pong tagbili ni Yahuwah Abba para kay Naaman ay maghugas lamang sa ilog ng Jordan na totoong napakadaling gawin. Nais lamang ni Yahuwah Abba na malaman ni Naaman na sumunod ng buong puso kahit pa ang ipinagagawa sa kanya ay hindi yung inaasahan niya. Kailangan munang makita ni Naaman ang kanyang suliraning espiritual bago magkaroon ng kagalingan ng kanyang katawan. Ano po ba yung suliraning espiritual ni Naaman? Yung po yung kanyang pride. Alam niyo po ba, yung proud, yun po yung may pride, yung proud o yung mayabang ay isa sa kinamumuhian ng ating Yahuwah Abba. Kaya kung si Naaman ay mayabang, hindi po siya gagaling. Hindi malulugod sa kanya ang ating Yahuwah Abba. Kaya kinailangan muna na magkababa siya, maging mapagpakumbaba. Dahil lamang sa pagpapakumbaba at pagtitiwala sa simpleng tagubilin ng Panginoong Yahuwah ay doon siya maaaring gumaling. Kaya ano po ang ginawa ni Naaman? Tunghayan natin kung siya nga ay gumaling. Ikalawang hari, 5:14-16. Kaya pumunta rin si Naaman sa ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbibili ng propetang si Eliseo. Nagbalik nga sa dati ang kanyang laman
at kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Si Naaman at ang kanyang makasama ay bumalik kay Eliseo. Sinabi niya, ngayon napatunayan kong walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan ninyo itong aking nakayanan. Ngunit sinabi ni Eliseo, saksi si Yahuwah, ang buhay na Diyos na aking pinaglilingkuran. Hindi ako tatanggap ng kahit ano. Pinilit siya ni Naaman, ngunit talagang ayaw niyang tumanggap. Kaya ano po ang ginawa ni Naaman? Sinunod niya yung payo ng kanyang makasama. Pumunta siya sa Ilog Jordan at naglublob ng 7 beses gaya ng ipinagbilin sa kanya ng propetang si Eliseo. Ano po nangyari? Nagbalik sa dati. Ang kanyang laman, kuminis ang kanyang balat tulad ng kutis ng bata. Kaya, ano po ang naging reaksyon ni Naaman? Tuwang-tuwa siya. Kaya ano pong ginawa nila? Bumalik sila kasama ng mga kasama niya kay Eliseo. At ano pong sinabi niya kay Eliseo? Ngayon napatunayan kung walang ibang Diyos sa ibabaw ng lupa kundi ang Diyos ng Israel. Narito, pagdamutan niyo itong aking nakayanan. Ano ba yung nakayanan niya? Yung 10 kasuotan, 350 kilos ng pilak, at 6,000 pirasong ginto. Hindi po maliit na kayamanan. Ngunit, hindi po tinanggap ni Eliseo. Bakit po? Sapagkat, ang sabi niya, sa kanya, hindi naman ako ang nagpagaling, kundi ang salita at kapangyarihan ni Yahuwah Aba ang nagpagaling kay Naaman. Kaya hindi niya inangkin yung pagpapagaling. Kaya lalong humanga si Naaman. Kaya ano po ang pinangako ni Naaman matapos siyang gumaling? Tuloy pa rin natin, 17 hanggang 19. At sinabi ni Naaman, kung hindi, isinasamo ko po sa iyo na bigyan ko ang iyong lingkod ng lupang mapapasa ng 2 mula. Sapagkat ang iyong lingkod buhat ngayon ay hindi maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi kay Yahuwah. Sa bagay na ito'y patawarin nawa ni Yahuwah ang iyong lingkod pagka ang aking Panginoon ay pumasok sa bahay ni Remon upang sumamba roon at siya'y umagapay sa aking kamay at ako'y yumukod sa bahay ni Remon. Pagyukod ko sa bahay ni Remon, napatawarin nawa ni Yahuwah ang iyong lingkod sa bagay na ito. At sinabi niya sa kanya, ikaw ay yumaong payapa. Sa gayoy nilisan niya siya ng may agwat na kaunti. Ano po ang ipinangako ni Naaman matapos siyang gumaling? Ang pangako niya, hindi na siya maghahandog ng handog na susunugin o hain man sa ibang mga Diyos, kundi kay Yahuwah lamang. Kaya, ano po ang nangyari kay Naaman? Napakapalad na tao. Hindi po siya taga-Israel. Siya po ay pagano o hintil. Ngunit, ano po ang nangyari sa kanya? Unang-una, gumaling siya sa kanyang sakit na ketong na noon, walang lunas. Ikalawa, naging lingkod siya ng Diyos. Ano po ang kanya naging pangako ng pagalingin siya? Hindi na ako maghahandog ng handog kahit sa kaninong Diyos, kundi kay Yahuwah lamang. Ano pa sinabi niya? Ang sinabi pa niya kay Eliseo,
Madalas sinasamahan ko ang aking Panginoon na pumasok sa bahay ni Ramon. Sino ba yung Panginoon niya? Yung hari. Sino ba si Ramon? Yun ang Diyos-Diyusan ng Syria. Ang ibang pangalan po nitong Ramon ay Baal Hadad. Kaya yun, dalawang pangalan. Ramon o kaya Baal Hadad. Ang sinabi niya, nagpapasama po siya sa akin kung sa kanyang pagpasok at siya'y sumambaron, umagapay sa aking kamay at siya'y lumuhod at ako'y napasama, yumukod siya, patawarin nawa ako ng Diyos. Hindi ko sinasadya. Kailangan ko lang samahan ang aking Panginoon. Kaya makikita natin, may commitment na si Naaman sa ating Yahuwah Abba. Sabi niya, hindi na ako sasamba sa ibang Diyos. Isa lang ang sasambahin ko. Ano pa po ang katunayan? Sabi ganon, bigyan mo ako ng lupa na mapapasan itong dalawang mula, mule o yung donkey. Bakit? Ano pong gagawin niya? Yung pong lupang dala-dala niya na galing sa Israel, itatabo niya doon sa lupa, doon sa Syria, doon sa pag-aari niya, pagkatapos tatayuan niya ng altar para sa ating Yahuwah Abba. At doon siya maghahandog ng handog na susunugin. Kaya nakatayo sa altar sa lupang Israel, sabi niya. Kaya nakita nyo, may commitment si Naaman na maglingkod sa Diyos. Kaya ano po ang sinabi ng Panginoong Yahushua tungkol kay Naaman nung siya ay nangangaral dito sa lupa? Ito po, basahin natin sa Lucas 4:25 hanggang 27, 18 hanggang 19. Datapwat katotohanan, sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias. Nang sarhan ng langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datnan ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta, sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. At maraming ketongin sa Israel ng panahon ni Eliseo na propeta, at sino man sa kanila'y hindi nilinis, kundi lamang si Naaman na Siro. Sumasa akin ang Espiritu ni Yahuwah, sapagkat ako'y pinahira niya upang ipangaral ang mabubuting balita sa mga dukha. Ako'y sinugo niya upang itanyag sa mga bihag ang pagkaligtas at sa mga bulag ang pagkakita, upang bigyan ng kalayaan ang nangaapi, upang itanyag ang kaaya-ayang taon ni Yahuwah. Ano po ang sinabi ng Panginoong Yahushua tungkol kay Naaman? Siya po ay pinagaling katulad ng paggawa ng mabuti ni Yahuwah Abba sa babaeng bao na taga Sarepta. Kaya nagmagandang loob ang ating Yahuwah Abba kay Naaman, gayon din doon sa babaeng bao na taga Sarepta na nakasama ng matagal ni Propeta Elias. Kumakain sila, hindi na uubos yung harina doon sa lalagyan at saka yung lalagyan ng langis. Kaya nanatili silang buhay sapagkat nakakakain sila. Sa panahon naman ni Eliseo, maraming ketongin, ngunit nagmagandang loob
ang ating Yahuwah Aba kay Naaman na Siro. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig po sabihin nito na ang biyayang galing kay Yahuwah at ang magandang balita ng kaligtasan ay para sa lahat ng nilalang. Ano po ang dapat nating maunawaan sa mensahe ng ating Panginoong Yahuwah? Nais niyang maligtas hindi lang ang taga-Israel, kundi ang lahat ng tao. Kaya po, yung paningin ng ating Yahuwah Aba ay gumagala sa buong mundo. Ano pong hinahanap? Hinahanap niya yung mga tao na may puso na tapat sa Kanya. Kamukha nitong sina Aman at saka yung babaeng taga-Sarepta, babaeng bao na taga-Sarepta. Kayo ba, mga mahal na kapatid, meron pa kayong alam na mga hintil, hindi kabilang sa bayang Israel, ngunit itinulot ng ating Yahuwah Aba na maligtas? Sino po ang nalalaman nyo ba? Nung pong lusubin ng Israelita ang Jericho, sino po ang iniligtas niya? Si Rahab at ang kanyang pamilya. Iniligtas niya. Sino po? Si Ruth, yung pong manugang ni Naomi. Alam niyo ba si Rahab at si Ruth, naging ano po? Naging ancestor o ninuno ng ating Panginoong Yahushua. Ibig sabihin, yung bloodline ng ating Panginoong Yahushua kasama si Rahab at si Ruth. Kaya nais ng ating Yahuwah Aba na maligtas ang maraming tao. Kaya bagamat ang Israel ang pinili ng Diyos bilang kanyang bayan, inaasahan niya na ang Israel ay ipakikilala ang tunay na Diyos sa iba't ibang bansa upang sila man ay sumamba sa tunay na Diyos at maligtas sila. Ano po ang hindi natin dapat malimutan sa kasaysayan ni Naaman? Ang batang babae na naging katulong ng asawa ni Naaman. Bakit po hindi natin dapat kalimutan? Dahil sa kanyang pananampalataya, nagawa niyang ituro si Naaman sa propeta ng Diyos na nagsasalita ng salita ng Diyos na si Eliseo. Sa panahon po natin, mga mahal na kapatid, meron po tayong propeta, sugo, na higit kay Elias at kay Eliseo. Sino po yon? Ang ating Panginoong Yahushua na siyang pinahira ng Diyos upang ipangaral ang mabubuting balita sa lahat ng tao upang kung sino man ang sumampalataya sa Kanya, maliligtas at hindi mapaparusahan. Ano po ang dapat nating maunawaan dito? Katulad ng dalagitang Israelita, tayo man, kabilang sa assembly ng ating Panginoong Yahushua, meron tayong katungkulan na ipahayag ang magandang balita ng pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua HaMashiach. Kaya ano pong gagawin natin? Kanino natin ituturo ang mga tao? Sa isa bang religious leader ng isang organisasyon? Hindi po. Ituturo natin ang mga tao sa ating Panginoong Yahushua lamang na siyang magdadala sa kanila sa ating Yahuwah Aba. Ganun po ang gagawin natin. Kaya ano po ang maaari nating hingin sa ating Yahuwah Aba? Huling talata po na ating babasahin, Hebreo
4:14 hanggang 16. Yaman ngang tayo mayroong isang lubhang dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan, si Yahushua na anak ng Diyos, ay ingatan nating matibay ang ating pagkakilala, sapagkat tayo'y walang isang dakilang saserdote na hindi maaaring mahabag sa ating kahinaan, kundi isa na tinukso sa lahat ng mga paraan, gaya rin naman natin, gayon may walang kasalanan. Magsilapit nga tayong may pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya upang tayo'y magsipagtamo ng awa at mga kasumpong ng biyaya upang tumulong sa atin sa panahon ng pangangailangan. Kaya ano po ang maaari nating hingin sa ating Yahuwah Aba? Natanggapin po natin ang awa at biyaya. Bakit po natin kailangan ng awa? Kailangan po natin ng awa upang tayo patawarin sa ating mga kasalanan. Meron po bang pagkakaiba doon sa awa at doon sa biyaya? Meron po. Yung pong biyayang binabanggit dito ay grace sa Ingles. Grace. Yung pong grace, biyaya, pagpapala na galing sa ating Yahuwah Aba na ibinibigay sa atin. Bagamat hindi tayo karapat-dapat na bigyan nito. Kaya nga po tinawag na grace. We don't deserve it, but it is given to us by our Yahuwah Aba. Ibinibigay sa atin. Hindi dahil sa mabuti nating ginawa. Ang sabi nga, hindi dahil sa mabubuti niyong gawa. Sapagkat kung dahil yan sa mabubuti niyong gawa, baka magmayabang kayo. Ayaw ng Diyos ang mayabang. Kaya hindi tayo magiging karapat-dapat sa ating Yahuwah Aba. Kaya iyon ay biyaya. Kaya ano po sabi sa atin? Lumapit tayo. May pagkakatiwala sa luklukan ng biyaya. Sino po yun? Ang ating Yahushua, Hamasiya, upang tamuhin natin ang awa at biyaya. Kaya mga mahal na kapatid, meron ba sa atin ang may mabigat na karamdaman sa pagkakataong ito? Hilingin natin na pagalingin tayo ng ating Yahuwah Aba at ng ating Yahushua Hamasiya. Meron bang nagdaranas ng matitinding kahirapan? Humingi tayo sa ating Yahuwah Aba at sa ating Yahushua Hamasiya. At siguradong makakasumpong po tayo. Bakit po natin nasabi? Sapagkat ang sabi nga ni Apostol Pablo, kung ang ating Panginoong Yahushua ay hindi ipinagkait sa atin ng ating Ama, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang mamatay para sa ating mga kasalanan. Ano pa ang hindi niya maaaring ibigay sa atin? Yung pinakamahalaga na nasa kanya, ibinigay na sa atin. Kaya ano man ang hilingin natin, ibibigay niya. Kaya ano po ang mga pangangailangan natin? Dumalangin tayo ngayon sa inyong pagkakaupo o pagtayo natin upang manalangin kayo. Sa inyong mga sarili, manalangin kayo upang lahat ng kailangan ninyo, idalangin nyo sa ating Ama at sa ating Yahushua Hamasiya at kanyang
ibibigay sa atin. Tumayo na po tayo, mga mahal na kapatid. O dakilang Yahuwah Abba, banal at makapangyarihan ka po sa lahat. Totoong hayag na hayag ang iyo pong pagmamalasakit, kagandahang loob, at pagmamahal mo sa iyong mga anak. Tinuturuan mo kami, o dakila naming Diyos, na ikaw ang aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Nagpapagaling maging sa mga tao na itinuturing na hindi kabilang sa bayan mo, o dakila naming Diyos. Katulad ni Naaman, o dakila naming Ama. Kami ay nagpapasalamat, o dakila naming Alahim, sapagkat tinawag mo kami upang kami maging ang napakaliit na labi, ang very small remnant na ibinukod mo, o dakila naming Diyos, upang tapat kaming maglingkod sa iyo hanggang sa huling sandali po ng aming mga buhay. Maraming salamat, o dakila naming Aba. Sa pagkakataong ito, alam namin, may mga kapatid kami na may mabibigat na karamdaman. Idinadalangin namin sila sa iyo, o dakila naming Diyos. Sana po'y pakiunat mo ang iyong mapagpalang kamay. Ipuin mo po ang katawan ng aming mga kapatid na may mga karamdaman upang gumaling sila, o dakila naming Diyos. Upang patuloy naming makasama sa tunay at karapat-dapat na paglilingkod po sa iyong banal na pangalan. Maawa ka rin sa mga anak mong nagdaranas ng matitinding kahirapan sa buhay. Buksan mo, Ama, ang pinto ng mga biyaya sa iyong mga lingkod. Patuloy naming tanggapin ang mga pagpapalang kailangan namin upang makapamuhay kami ng mapayapa, o dakila naming Diyos, at makatulong din kami sa mga tao na nangangailangan upang kami po na hinirang mo sa Assembly of Yahushua makapagbigay kaluguran, kalwalhatian kami sa iyong banal na pangalan. O dakilang Panginoong Yahushua, ikaw ang biyaya sa amin ng ating Ama, ang walang kapantay at hindi magmamaliw na biyaya ng ating Ama sa amin. Ibinigay ka upang mamatay para sa aming kasalanan, nang kami puspos pa ng pagkakasala at mga pagkukulang. Hindi po kami karapat-dapat, o dakilang Panginoong Yahushua. Kaya kinikilala po namin ang kabutihan, ang pagmamahal at pagmamalasakit ng ating Ama. Maraming salamat sapagkat ikaw po ang nagtiis ng matinding hirap. Ikaw ang namatay. Pinasan mo ang krus. Napako ka rito. Dumanak ang iyong dugo upang mahugasan kami sa lahat ng aming makasalanan. Patuloy po kaming susunod sa iyo. Ikaw lamang ang susundin namin. Sana po kaming lahat natatawag sa assembly. Isama mo na rin ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa kasama sa assembly ngayon upang makasama din namin, upang sa araw na bababa ka na mula sa langit, kaming lahat maging karapat-dapat makasalubong sa isang himpapawid upang makasama mo habang buhay. O dakila namin Yahuwah Abba, sumasampalataya po kami
narinig mo ang aming mga dalangin. Pinatawad mo na rin po kami sa aming mga pagkakasala at pagkukulang. Hinihiling po namin ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Yahushua HaMashiach, dakila po naming tagapagligtas. Amen. Ang walang maliw na pag-ibig at masaganang awa ni Yahuwah Abba, ang biyaya at kapangyarihan ni Yahushua HaMashiach, at ang laging paggabay ng banal na Espiritu sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga kapatid, paalala lang po, bukas meron po tayong schedule change. Sa halip na 10 a.m. ang ating pagsamba sa Ingles, gagawin pong 1 p.m. Pacific Standard Time. Ito po ay gawa ng dahil po sa meron po tayong isasagawang bautismo sa pagsambang ito. Paalala rin, sa susunod na linggo ay itutuloy natin ang ating Children's Ministry, May 10 at May 11. At paghandaan po natin ang ating nalalapit na Feast of Weeks. Ito rin yung Pentecost celebration natin, May 18, 2024 at 4 p.m. Pacific Standard Time. At yung ating paghahanda, our preparatory prayer for the Feast of Weeks, it will begin on Sunday, May 12 hanggang Friday, May 17, 2024 at 7 p.m. Pacific Standard Time. Sana po tayo ay makadalo sa ating gagawing mga panalangin. At bilang panghuli sa mga interesado pa, makasama sa ating gagawing Alaskan Cruise Bible Study, pwede pa kayong mag-register. If you want to register, please contact me for further information. Matatapos na po ang ating pagsamba. May Yahuwah Abba and Yahushua HaMashiach bless all of us. O halina't kay Yahusha'y sumunod, at kami na magkalinga ng Ama. Tuparin ang utos niya, tayo'y magpakatatag, at sa panig natin ang Amang Banal.